Alleluia, ako ang ilaw ng mundo, at buhay na lahat ko. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan ninuman ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ang ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako, hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko, ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin. Ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ang ipinasabi ng Ama, ang siyang sinasabi ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno na nabuhay muli. Nasa Miyerkules tayo ng ika-4 na linggo sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ang atin pong mga pagbasa ay tungkol sa pananalig. Pananalig, ang pagbibigay tiwala, ang pagsampalataya, ang pagtanggap. Ito yung pinakamalaga na bahagi ng pagkatao. Maging tao tayo kapag may pananalig. Sa salitang Hebreo, ang pananalig ay Amen, na kung saan tayo ay nagsasabi, nananalig ako, Amen. Sa salitang Hebreo na nasalin, sa salitang Grego na nagsalin sa Hebreo, ang salitang pananalig ay pistibo. Kaya po sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 12, verso 44, ganito po ang sinasabi. O pistibon is imi, o pistibi is imi, Allah is ton pims santa mi. Sa ating salita,
ang nananalig sa akin ay hindi nananalig sa akin bagkos nananalig sa nagpadala sa akin, Pim Santa. Kaya po sa Latin ay ganito po ang pagkasabi. Kay credit in me, non credit in me, sed in iom qui misit me. At dito pala pagtingnan natin na ang pananalig ay hindi lang pananalig kay Kristo, Pong Isus Nazareno, pananalig sa Diyos na Ama. Anuman ang buhay, anuman ang salita o mensahe ng ating Panginoon na tinatawag nating Ebanghelyo, hindi ganang Ebanghelyo at salita dahil sa ating Panginoon. Bagkos, galing sa Diyos mismo kay Adonai Yahweh. At dahil dito, atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa. Sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 12, verso 24 hanggang Kapitulo 13, verso 5, na kung saan ibinukod na ang mga apostol upang sila ay magpahayag ng salita ng Diyos. At si Saulo, na maging Pablo, ay kasama si Bernabe upang kanyang dalhin ang Ebanghelyo o ang salita ng Diyos sa mga puok na tinatawag na mga lugar na mga hintel. Ito po yung mga bansa na hindi na ituring na mga bansa na hinirang ng Diyos. At ang mga tao doon ay hindi po mga Hudyo. May mga Hudyo pero hindi lahat mga Hudyo. At ang mabuting balita, hindi lang ipahayag sa mga Hudyo, ipahayag sa lahat. Na ibig sabihin, ipahayag din sa mga hintel. Kaya ito yung paraan na kung ang nananalig na tao, ang una niyang misyon, ay magpahayag sa salita ng Diyos. Hindi lang pagpahayag na sasabihin, ipahayag sa buhay, ipahayag sa magandang uliran o halimbawa ng kanyang buhay. Kaya ito yung sabi pa sa ating Salmo 66, ang pagpupuri sa Diyos sa lahat ng tao ay buong buo na pagpupuri. Kaya po sa ating Ebanghelyo ngayon, sinasabi ng ating Panginoon na mayroon po tayong apat na bahagi. Ang unang bahagi, versikulo 44 hanggang 45, ito yung tungkol sa pananalig ng ating Panginoon na pananalig din ng Diyos na Ama. Ang versikulo 46 ay nagsabi na mananalig tayo sa salita na sinasabi ng Panginoon, sa salita ng Diyos, dahil siya ang liwanag o siya ang ilaw na ang lahat ng mga karimlan sa mundo ay mapawi na. Versikulo 47 hanggang 48, Kapitulo 12, Ebanghelyo ni San Juan, ito yung pangatlo na bahagi, sinasabi ng ating Panginoon, hindi siya pumunta rito upang hatulan ang lahat na hindi mananalig sa Kanya. Ang paghahatol ay depende sa tao. Sapagkat napahayag kung tayo ay tumanggap sa salita ng Diyos, tayo'y magkaroon ng magandang ugali, magkaroon ng magandang salita, magkaroon ng magandang gawa. Ang ibig sabihin, buong-buong pagkatao natin ay maging mabuti na. Kaya yun yung pagpahayag na dala natin ang liwanag ni Kristo. Sapagkat kung ikaw ay nagsalita tungkol sa Ebanghelyo, pero masama naman ang ugali mo, ang dala mo ay karimlan, hindi ang liwanag. Panglima, versikulo 49 hanggang 50, ito yung sinasabi ng ating Panginoon na ang ginagawa niya ay pagtupad lang sa utos ng Diyos na Ama. Na ang ibig sabihin dito, ang Diyos na Ama at ang Diyos na Anak na ating Panginoong Hesus Nazareno ay iisa, hindi iba. At kung tayo ay nananalig sa ating pong Hesus Nazareno, nananalig tayo higit sa lahat sa Diyos na Ama na nagpadala sa Kanya. Kaya, ano ang kasunod sa pananalig
Hindi lang na pagtanggap sa sinasabi o tinuturo ng ating Panginoong Hesus Nazareno, ang pananalig ay makikita sa ating pagbalik loob. Kung tayo ay nagbabago, at ang ating pagbabago ay para sa kabutihan, at upang gagawa ng mabuti para sa ating kapwa. Ito yung pagbabago na panawagan sa mabuting balita. At pangatlo, na hindi lang po ang pagbabago ay ating sarili, atin ring ibahagi, sapagkat ang pananalig na ating ibinahagi sa iba ay pananalig na uunlad sa ating mga puso at sa ating kalooban. Sapagkat ang tinatago natin na pananalig, pinipersonal natin, hindi po yan uunlad. Kinakailangan na ibahagi, kinakailangan na ipahayag sa iba. Kung gaano tayo kasipag na magpahayag ng ating pananalig sa iba, ganun din kalakas ang ating pagyabong sa buhay pananalig o sa buhay panampalataya. Kaya kinakailangan na tayo ay magkaroon ng pagkilos, magkaroon ng pakikilahok, magkaroon ng ating paglalakbay sa mga pananlalakbay sa panampalataya. Nasa taon tayo na naghanda para sa Jubileo 2025 o Jubileo 2025, na kung saan tayo ay uunlad sa ating pananalig sa pamagitan ng ating paglalakbay na may pag-asa. At ang paglalakbay na may pag-asa ay mangyari kapag tayo ay kasama-sama nakalakbay ang ating pong Hesus Nazareno kasama ang iba at ang lahat ng tao upang tayo ay maglalakbay sa buhay pananalig upang ang mundo ngayon na nasubra na sa pagkamaterial at pinairal na ang kayamanan ng mga material at pinairal na ang mga bagay-bagay na makamundo ay magkaroon ng pagbabago at ang lahat ay magkaroon ng pagbabalik loob. Sa salitang Hebreo, teshuvah, o ang kahulugan noon, babalik sa Diyos. Babalik tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng tunay na pagbabago upang ang hamen o pananalig, pistibo o credo ay uunlad sa ating mundo, hindi lang sa ating sariling mga puso. Ulitin ko po, hindi ang personal na pananalig natin ang mahalaga. Ang mahalaga, isinasabuhay natin ito at ipinapahayag para sa iba upang ang pananalig sa Diyos na umuunlad ay pananalig na nagbigay buhay sa mundo na nagugutom, nauuhaw sa mga espiritual na bagay, madadsabi, nagugutom at nauuhaw sa Diyos. Isa tayong lahat na may misyon sa pagdala ng mabuting balita na dalhin natin ang Diyos kahit saan man. Amen? Purihin natin ang Diyos.